a privilege again no nga mag-speak ba in behalf of God no ang magpadala sa iyahang pulong no ang dili magsangyaw magwali siyang pulong sa una kay di ko gusto magwali karon magwali na gyud. Amen. And so na-remember lang ako di ko halos magawa sa balay kay di ko ganahag mga Bible study na sulod sila sa balay dati. Nag-Bible study sila, dala sila tinapay, mga kanang ginabuhat nato karon. And ako tong tao nga dili magawa sa balay kay di ko gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero karon ginakasapaan ako nila mama kay di na ko halos mulig balay kay sige magpundo dire. So, God is really moving in mga salaylahing nga pamaagi and ma-amaze na lang kita kung giunsa ta pagbago sa Ginoo. So, pero na mga times gahapon nga sa tawhanon ug sa ato ang edad yung gawas gid ang simang gyud, but then there are really times and there are really moments nga gina-impress ang Ginoo sa imo ba nga oy tama na nang ingana nga yung maturity nimo, tama na nang ingana nga dili maayo ang ginabuhat nimo kay kuan magtarong kay gamiton. Amen. Amen. So magtarong ta kay gamiton tas Ginoo. Ingnan ka dapat magtarong kay gamiton sa Ginoo. Amen. So open your Bibles sa Matthew chapter 5 verses 17 to 20. No, ato ang tema or ato ang series karon nga bulan and sa umaabot pa is obedience, di ba? Obedient. Now be his heart, be his hands and be his voice. I am becoming the voice of God ra sa atong matagpusa karon. So manindog ta atong basahon ang passage na to karon nga kabuntagon sa Matthew chapter 5 verse 17 to 20. So akong basahon diriha sa kusog and pag nakita na ninyo say amen lang and sige ato nang sugtad basa. No, do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, or sa lahat nga translations not a jot or a tittle, no, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell to you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So let's pray. Lord, we thank you for this very day. Salamat o Dios sa kinabuhi nga imong gihatag sa pagtuo ug sa pag-allow kanamo Ginoo nga makasimba dira kanimo karon nga kabuntagon. May it be Lord nga ikaw mag-aabli sa mga matag-usa ka kasing-kasing, mag-ausab sa mga matag-usa ka kinabuhi, pinaagi sa imong pulong, and you will teach us how to be like you, how to be obedient like you, O Dios. Salamat sa tanan, we entrust everything to you in Jesus' name. Amen and amen. So, mo to siya ato ang tema karon obedient, no? And the title sa ato ang word karon nga buntag is obedience, no? Obedience nya like Christ. So be like Christ, no? Obedience like Christ. So ato masabtan karon ang pag-obey o unsaon pag-obey o giun sa pag-obey sa Ginoo dira sa mga sugo sa Dios Amahan dira kaniya. Amen. Amen. So gamay nga background lang sa book sa Mateo, no? Kay ingon ang maestro nga kung magwali ka di kita rin mo kalimutan ng mga background kay para makabulong mo unsa yung istoryahan. Sige, hatag background ron. So Matthew is a teacher, no? Isa siya ka Hudyo, no? He is Jew, and kini nga libro, kini nga book of Matthew, wala na siya gisulat para sa tua, wala na siya gisulat para sa mga hintil, no? Bilong mo ta sa mga hintil. Kini siya nga libro gisulat ni siya para sa mga Jews, no? This is the book which they call the church gospel. Kay kung basahon nimo ang Matthew, Mark, Luke, and John, mo na siya ang 4 gospels, and dili nimo makita sa Mark, sa Luke, ug sa John ang word nga church.
Nakaroon ng mga kabalo, no? No, sa Matthew lang nato makita ang word nga church diri. Gibalik-balik gud niya ang emphasis sa lordship ni Jesus. No, sa Matthew gi-emphasize ni Matthew ang pagiging hari, ang pagiging Christ the King ni Jesus sa kinabuhi sa mga Hudyo. So, moto siya ang Matthew, dili gid si Matthew ang nagsulat ani. No, sa history sa mga Hudyo, no, sa ilang history na sila ginatawag ng oral tradition. When you say oral tradition kanang ako ginasulti karon tapos kamo nagasulat mo. So kining book of Matthew dili si Matthew gid ang nagsulat ani, kundi na siya ginaingnan nga for example sa chapter 6 na siya gingan dira, beware of practicing your righteousness before other people. Samtang nagasulti si Matthew sa iyang kaistorya, ayang kaistorya pod mo nagasulat diri nya iyang gingon nga mo ni ang sinulat ni Matthew, the gospel according to Matthew. So Matthew is not written by Matthew, no, si Matthew lang ang nagsulti ani nga mo ni isulat ni siya. Over 30 to 40 years ni siya bago nahuman nga libro. So medyo dugay gyud kay siya, no. Sometimes natay mga books bang ginabasa nga 5 years, 10 years gina-publish na, ginapagawas na sa publiko, but then kining book of Matthew, ingon ang mga scholars nga it's been 30 hangtod 40 ka tuig bago na human sulat. And muna siya, he stresses the need or gi-emphasize si Matthew diri ang need to understand the word and not just hear it. No, sa Matthew chapter 13 verse 9, no, kung atong basahon siya diri ingon siya diri nga ang tanan nga makadungog, he who has ears let him hear. No, literal mo gyud nga ang naidunggan makadungog, but then dili tanan naidunggan anda maminaw. Amen. So mo gi-emphasize si Matthew diri nga dili lang daw ta maminaw sa pulong sa Dios, kundi let him hear. Dunggon niya siyang kasing-kasing ug buhaton niya siyang kinabuhi. Amen. So he stresses the need to understand the word and not just hear it. So mostly nakadungog ko ana nga pulong, nakadungog ko ana nga wali. But then tagsara ta makaingon ba nga mo gyud ning giwali ba kini gibuhat nako mo gyud ning giwali, mo gyud ning giwali ni pastor. So most of the time mga tuong ginaingon nga nadunggan ako ning wali, but then tagsara sa tong kinabuhi makaingon ta nga gibuhat nako na mo na yung giwali, mo na akong gi-apply sa akong kinabuhi. So it is an encouragement for us labi na sa kuha, no, nga dili lang sabton ang pulong sa Dios apan kinabuhi gid ay siya. No, amen. More than any of the gospel writers, no, above kay Mark, kay Luke, o kay John, si Matthew, gina-connect niya, kung mabantayan ninyo na, kung basahon niyo ang book sa Matthew, mabantayan ninyo nga, kargado siya og mga text or mga passage ba, og mga verses gikan sa Old Testament, gipang-quote nila, gipang-quote ni Matthew. Kay Hudyo man siya. No, more than any of the gospel writers, Matthew connects events and utterances in the life of our Lord with Old Testament predictions. So kung mabasa ni mo diri sa Book of Matthew, puno gud siya og puno siya og kanang mga words gikan sa Old Testament. No, samot na dito sa Sermon on the Mount katong matakil nato na siya karon sa Sermon on the Mount. Daghan kayo og gipang butang si Matthew diri sa libro niya nga related sa Old Testament. For example, ang virgin birth, no, naka-prophesy na sa Isaiah nga si Jesus ipaanak siya pinaagi sa virgin birth. And karon butang sa Matthew, it was fulfilled through the words of the prophets was fulfilled. Nakabutang sa Matthew na na-fulfill. And ang kaduha ang paggawas ni Jesus sa Ehipto kay patiyon siya ni King Herod. So gi-prophesy na siya dito sa Old Testament nga mugawas siya tungod kay patyon siya ni King Herod. And ang ikatulo, ang pagpatay ni King Herod sa mga bata. Daghan pa ang ministry ni Jesus. Even ang mga Old Testament nga mga laws, katong Torah dati, no, gi-quote siya sa Matthew and mas gi-emphasize pa siya diri sa Matthew. So makapunta na tanganong gi-share ni mo na bits. It's because it's for us to understand what we are reading para makasabot ta kung unsa nga to ang istoryahan karon nga buntag. So the title of the sermon again, Obedience Like Christ. So take note of this. Pag magbasa mo sa Matthew, makita ninyo ng word nga spoken through the prophet
what was spoken through the prophet might be fulfilled. It's because sa Matthew si Jesus, no, atong istoryahan di karon si Jesus is the promise, no, ang promised Messiah. Si Jesus ang Messiah nga ginahulat sa mga Israelites ani nga panahon. Apan sila wala nila na identify nga si Jesus na di ito ang promised nga Messiah, kay ang gina-expect nila nga Messiah kay ato nga time si Herod man ang hari, si King Herod ang hari ato nga time. Nag-expect sila nga siya ang mupildi kang King Herod. But then lahi kaya ang gibuhat ni Christ. Di ba? Grabe ang humbleness nga gibuhat ni Christ. So, Jesus diri sa Matthew, muna yung gusto nga i-emphasize ni Matthew sa mga Hudyo. That's why gisulat niya ni nga word para sa mga Jews, para mailhan nila nga kini nga gi-fulfill ni Jesus ang gisulat sa mga prophets, and siya ang ato ang gihulat nga hari. Siya atong gihulat ni Messiah. Spoken through the prophet might be fulfilled. Muna ginaingon ni Matthew diri para ang katong gisulat sa mga propeta ma-fulfill, ma-come into pass. That's why giingon ni Matthew diri si Jesus mao ang hari nga ato ang ginahulat. Gina-emphasize niya si Jesus ang hari nga ato ang ginahulat. Sa atong passage nga gibasa karon sa Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Nahitabo ni siya dito sa Sermon on the Mount, no? But before that, no, first part sa Sermon of the Mount, kaya ang first part ato is katong ingon ni katong giwali sa to ni Pastor Martin, katong beatitudes, katong blessed are those, katong nga mga kwan. After ato mo ni ang sumpay sa iyang wali ato nga time. Mo ni ang sumpay sa iyang teaching ato nga time. So crowds gather and there is plenty of them. No? Sa bukid, no, gidala ni Jesus ang mga tao dito sa mountain, dito sa bukid. It's because para maging solace ang palibot, para maging peaceful ang palibot ba. Dili banha away from the city. Crowds and people were gathered by Jesus ani nga time. It's because para makadungog sila og maayo sa kung sa ang iyang iwali. So but then before that, no, nagminister si Jesus, and nagtawag siya og mga tao nga mosunod sa iya. Moto nga pag-abot nila sa mountain, ang iyang unang giwali sila is that blessed are those who mourn, blessed are the meek, blessed are those who hunger and thirst. Bulahan katong mga maluluyon, bulahan katong mga pure in heart, for they shall be called sons of God. So they have followed Jesus, for they have seen authority in Him while He is teaching. Nakita nila ang authority ni Jesus, nga samtang nagawali si Jesus, samtang nagatudlo si Jesus, dara sila, nakita nila nga, uy, kini nga tao, na yung authority over us. So, medyo, medyo funny for me lang. It's because, ang gisulat nila, and when Jesus finished these sayings, the crowd were astonished at His teaching, for He was teaching them as one who had authority, and not as their scribes. Dili siya pareha atong mga Pharisees and scribes nga lamig kayo og mga istorya pero walay unod. Lamig kayo mga istorya pero dili kasabot di ay ang mga Israelita. Dili makita silang kinabuhi nga mo dito ilang mga ginabuhat. So, mo ni na astonish sila nga hala si Jesus, anak ni Joseph, no, makaistorya og mga ingani. And take note na to, church, nga si Jesus ani nga time wala naka-eskwela. Wala siya nag-eskwela og law. While ang scribes and Pharisees nag-eskwela sila og law. Nag-eskwela sila sa giskwelahan nila ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ug Deuteronomy. Mo na siya ang book of law. Giskwelahan na nila back to back, memorize na nila. Apan si Jesus, wala siya nag-eskwela ana pero kabalo siya more than them. So let's proceed sa verse 17, no? Ingon si Jesus dira, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. So, I have not come to abolish the law. Because ani nga time sa kadaghan sa mga tao nga nakapalibot sa iya, nahuna sila nga, hindi ba nagwali na si Jesus that you are the salt and the light of the world. After atong beatitude, salt and light of the world. Nana siya mga ginapang ingon, and it seems like sa uban nga tao, dili tanang tao magud ani nga time
nag-agree kay Jesus. Na tulo ka tao nga tulo ka klase nga tao nga naminaw sa iya ani nga time. Ang tao nga nag-agree nga tama, ikaw ang Messiah. Ikaw gid ang hari nga mong ginahulat. And ang ikaduha, katong mga tao nga undecided. Siya ba gid ang hari nga atong ginahulat? Siya ba gid ang muluwas sa tuwa? O kang may katulo katong mga Pariseo o katong mga nag-eskwela og Torah, nag-eskwela og law. Ingon sila nga dili na siya ang Messiah, dili na siya ang atuang ginahulat. So ingon si Jesus diri, iyang gi-rebuke dayon, no, kabalo siya sa kasing-kasing sa mga tao nga naminaw sa iya, and moto iyang gi-rebuke, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. No, he does not intend, Jesus does not intend to destroy the law, but he follows the lines of the prophets, pushing it to the extremes. No, wala siya ni adto sa kalibutan para gubaon ang law, para i-destroy ang law, para i-disobey ang law, para i-disobey ang 10 commandments. Apan iyahang gi-fulfill ang 10 commandments. And to be in fact, no, mas gilabwan pa niya ang nahitabo sa 10 commandments. No, diri ang giingon the murder, di ba? Ingon sa 10 commandments nga thou shall not kill. Apan ingon si Jesus diri, no, you have heard that it was said to those of old, no, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Apan ingon si Jesus diri, apan kung kamo na ipanagbingkil sa imuhang igsuon o inyong gipaabtan ng ugma, tabla pa ni patay kag tao. So mas gihatagan niya emphasis, mas gitagaan niya og kabugaton ang word nga murder, ang pagpatay. Mas gitagaan niya kabugaton ang word nga pagpatay. Na kung kita di ay magdumot sa tuwing isig ka tao, tabla pay gipatay nato sila. Amen. And ang ikaduha, ang last, no, that whoever, dati bawal ang literal nga manakaw, but then karon whoever looks at a woman with lust, he committed adultery in the heart. Nag-commit na siya daan og adultery. And sa divorce, no, it was allowed dati nga mag-divorce, but then karon kung kinsa katong makipag-divorce sa iyang asawa nga wala labot sa sexual immorality, kanang nag-away lang mo, wala siya, ang imong partner is that wala good nakigilawa sa laing tao, ana, but then mo gi-divorce, mali day gihapon na siya, no. And ang kiligid ang second sa pinaka-intense nga gibuhat ni Jesus, kining retaliation. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Dati kung unsang, natay saying ani, kung unsang gikuha nimo, mo po'y ibayad nimo. Amen. Kung unsa to ang gibuhat sa imong kaaway, humuputong buhaton sa iya. But si Jesus niingon siya diri, mas iya gibuhatan og kabugaton, yang gibutangan og kabugaton, nga kung sagpaon ka, di ba, kung sa Old Testament, kung sagpaon ka sa imong wala nga aping, sagpaon pud mo siya sa imong wala nga aping. But si Jesus niingon diri, kung sagpaon ka sa imong wala nga aping, ipaapil na lang pud ang pikas. Jesus talks about here about humility, ang pagpaubos, no, nga it is not about kanang pagbalos apan pagpaubos, and let God exalt you, because it was said also in the Bible nga katong magpataas ipababa, o katong mga magpaubos mo'y ipataas sa Ginoo. Amen. And also love your enemies as you love yourself. No, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. It was said in Old Testament. No, love your neighbor. Higugmaa ang mga tao nga nagigugma sa imong apan, ayaw higugma ato yung mga kaaway. In fact, dati ang mga kaaway pati yun. Di ba? In fact, dati ang mga kaaway, ang lugar sa kaaway, no, ang lugar sa Book of Joshua ay, no, hurot yun nila patay because enemy nila. Apan diri, love your enemies. No, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Grabe nga intensity ang gibuhat ni Jesus. Grabe nga intensity ang gihatag ni Jesus. No, ang gibutang ni Jesus ani nga mga commandments, and mo ni siya dito siya na sum up into two, no, ang commandments, no, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good.
And sa verse 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So the meaning of this context, no, ang pasabot ani ni Jesus is that it's not about the old law anymore. The old justice, ang daan nga mga hustisya, no, all about talks about justice man to, nga kung inganaon ka, muna dapat imong buhaton. The new justice, ang kining bag-o karon nga gihingon ni Jesus sa tong matag usa ka kinabuhi, mo dapat daw ni ato ang sundon. Mo dapat ni ang ato ang sundon, no, dili na katong mga niagi pa, dili na tong sa Old Testament. And in fact, sa sa katuganing sa tithes and offering, kanang word nga tithes and offering, full 10, di ba? Dati pa na sa Old Testament pa na siya, and that is what we are following right now. But then, be it today nga, you will not live sa imong 10% lang, but you will give more than your 10%. Amen. But you will give more than, no, ang 10% is para sa mga Hudyo. And bless kita. Bless ta kay, pwede na mahatag 5%. Ating lang. No, dili ta bless tungod kay pwede ay dili 10% ni hatag, pwede ra 5. No, blessed ta kay more than sa 10% pa atong mahatag. Ang mga Hudyo kung mula pa sila 10%, dili na pud maayo sa ilaha. Dapat exact 10% lang gyud ang ilang ihatag. So ikaw kung nakay gratitude na ng grateful nga heart, ug nakay generous na kasing-kasing, mahinatagon kang kasing-kasing, mapugnan ang imong kasing-kasing, ma-deprive ka sa paghatag sa more than pa sa 10%, it's because kung Hudyo ka, 10% ron gyud imong ihatag. So we are blessed because we can give more than 10%. Amen ba, church? Amen. So Jesus didn't just follow it. Wala lang ni Jesus gi-fulfill ang katong 10 nga commandments. Apan he internalized it. No, iya hatong gi-follow nga kinasing-kasing. Ug iya ging gi-embrace. Wala lang siya nag-ingon ba nga naog ko sa kalibutan para i-prove sa mga tao nga kaya na ko i-fulfill ang law. Wala lang niya gingana apan hi-model, iyang gi-model sa atoa kung unsaon gid pag-follow, unsaon gid pag-obey ang law. Unsaon pag-obey sa Jesus. Amen ba? Amen ba? And Jesus didn't just follow it again, he internalized it, and it is not a matter of outward attitude but of love. Again, church, Jesus fulfilled the law with love. Jesus fulfilled ang iyahang goal diri sa earth, ang iyahang mission diri sa kalibutan with love. So in the verse 18, no, ingon niya diri for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot. No, kining iota diri, kining jot refers to the yod or the smallest letter in the Hebrew alphabet. Or titan, or kung atong sayon na lang sa atoang words karon kanang tuldok. Kanang tuldok kay namo gyud mga words sa Hebrews dati nga kung walay ingana kagamay nga dot is that dili nimo siya mabasa, malahi ang iyang meaning. So, ingon sa Jesus dili bisan pag isa ka tuldok no dili gyud na siya palampason, ma-fulfill gyud na tanan. Amen. And pagbasa ng gabi, grabe si Jesus. Grabe si Lord ka majesty, grabe si Lord ka powerful na. So kung makita ninyo ni no, kining nga letter, pag wala ni siya, wala ning nilapos diri nga kining ingani niya lahi na siya pagbasa. So ingana ka critical, ingana ka technical ang sa Hebrews dati nga panahon. And kung sa atuwa pa na dot na siya, kay kung walay dot ang atuang mga sentences, dili ta ka ginhawa. Dili ta ka hunong, di ba? Ang dot mo na siya kasabot nga muhunong ta. But then lahi pud sa ilaha ang dot is that mo na siya nagakompleto dara sa ilahang alphabet. So not even a dot, no, not even a dot ang makalampas, but then all of those will be fulfilled. Ang tanan nga gipang-ingon sa prophets shall be fulfilled. So let's proceed here. We can see in the life of Jesus dali ang difference niya between Moses. Because here in Matthew, si Jesus ang giingon nila nga new Moses. Si Jesus ang bag-o nga Moses. So this is what they called typology or kanang pagka
kumaga pagka-resemblance ganila pagka-pare-pareha ni Jesus ug ni Moses na sila parehas nga gibuhat napoy parehas nga gibuhat si Moses. So parehas sila si Moses ug si Jesus. So first, parehas sila nga nigawas gikan sa Ehipto. Si Moses isa siya ka Hebrew nga gipagawas sa Ehipto, gipalaya siya sa Ehipto. And si Jesus po isa po siya ka Hudyo nga gipahawas sa Ehipto tungod kay patyon siya ni King Herod atong matay. So ikaduha, si Moses gilid niya ang tao, gilid niya ang mga Israelites 40 years dito sa mountain, dito sa disyerto. Apan si Jesus niadto po sa disyerto 40 days and 40 nights nag-fasting. And si Moses na-receive niya ang law or katong 10 commandments dito sa bukid, sa Mount of Sinai. But then Jesus gave the law. Iyang gihatag ang law sa mga tao. Iyang gi-explain ang law sa mga tao dito sa bukid. So there is some differences and kapareha si Jesus ug si Moses. Upon what we can see here is that si Moses na fail. Wala siya nakasulod sa promised land. But Jesus fulfilled all the promise. Amen. Si Moses na fail og lead 40 years dito sa disyerto. Apan si Jesus na madinaugon siya sa iyang prayer and fast 40 days and 40 nights. In fact, gitintal gani siya sa demonyo. And don't you know that those temptation of Jesus, katong gitintal siya sa pan, and ang ikaduha is that katong moambak siya sa bukid, and ang ikatulo is that katong magsimba siya kang Satanas. All those things nahitabo to sa mga Israelita. No, all throughout Jesus' ministry and exposure in the Bible, it speaks to the fulfillment of what was being written. Tanan nga gibuhat ni Jesus sa iyahang kinabuhi, tanan nga pag-obey niya sa law, tanan nga pag-obey niya sa Father who is in heaven, tanan to fulfillment sa kung saan nasulat sa Old Testament. And Jesus fulfills what Moses and the Israelites failed to do in obedience to God. Si Jesus ang nag-fulfill. Si Jesus ang nagtiwas sa mga trabaho sa Israelites. Si Jesus ang nagtiwas sa mga dapat gibuhat sa Israelites nga na-fail sila. Si Jesus ang nagtiwas sa mga wala na buhat sa Israelites. And moingon ta nga, buhat ko ito niya Vits kay kinuom siya. Take note of this. Again, si Jesus, pag-abot niya sa kalibutan, 100% human siya. Niabot nga na isa tayo, nga nihangi sa Ginoo nga, Lord, kung pwede, take this cup from me. Kung sa Tagalog ba, kunin mo itong saro sa, sa Bisaya lang na. Kuhaning pag-antos nga nasa ako karon. Apan, ingon po si Jesus, if it is your will, then let it be done. Kung will mo nga mag-antos ko, sige, let it be done. So Jesus fulfills it. Bisan pag 100% human siya. Diba, nakita na to nga, gikapoy gitput siya, gigutom gitput siya. But then, ang isa nga wala na buhat ni Jesus, ang natintal siya. Amen. So, let's go to example na to sa temptation of Jesus sa first temptation niya sa tinapay. Diba? In Exodus chapter 16, gihatag ni Jesus ang manna dara sa mga Israelita. Ingon si Jesus, kuhaan ninyo ang kaya ninyo kaunon. Dili mo magdala sa inyong balay para ugma. Ang kaya lang ninyo kaunon karon, mao ang inyong kuhaon. Pero ang saong taman na may mga natintal, kay lami man ang mana, na may mga natintal, it's because ang mana is that kanang, it seems like a honey daw, nga nagadrip silang baba, and lamig gida siya. Moto yun sa mga Israel. It was so delicious. Ano ba? Lamig siya ang mana. And moto siya, naghinakog sila. Ilang gidala silang pinamalay moto nalata. Pagkakita ni Moses, they failed. But then Jesus was being tempted as well sa pagkaon. Makita ko sa'yo, ako kita tentasyon sa pagkaon mo. Sa samutag, lami ang sudan, mga ingana, no? Grabe ang atong tentasyon nga. Daghanang ginato gaon, bisig busog na ta. Daghanang sudan, gagmayar ang kanon. Diba? Or, nayosahay nga, imuhang sudan, ikaw bahala sudan, ako'y bahala sa kanon. Nang mga birthday ka na magpila, Dutchland,
Sabot mo sa imong kauban, no, asa si Gmail. Bye. Kanon imong kaon. Ako'y bahala sa sudan. No, natay mga ingana, mga hinakog nga moments ba sa tong life. But then Jesus showed us and be an example to us na kung unsa tong gikuman sa Father who is in heaven, kung unsa tong gisugo sa Ginoo, mao gito tong tumanon. Ingon ang Ginoo sa mga Israelita, kung unsa rin yung kanon, more na kana, more na kuha, more na punita. Pero wala sila. They failed the first test. But then Jesus fulfills it. Ingon ang demonyo nga, himuha kanig tinapay ang bato. But then God said, man shall not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. Dili literal nga pulong sa Ginoo, but then katong mga sugo sa Dios, dili mabuhi ang tao, pinaagi lang sa iyang gusto nga lawas nun. Apan kung unsa ang gusto sa Dios sa iyang kinabuhi, diha mabuhi ang tao. Amen. Ug ang ikaduha, ang pag-ambak ni Jesus dito sa kalangitan, ningon si Satanas. May pa si Satanas no kay na verse. Gwapo kay siya verse ba? Nato siya verse diri dara. And Satan said to him, no, if you are the son of God, throw yourself down, for it is written. Na Satanas, nakasulat siya. He will command his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. They will never allow your foot, dili nila i-allow ang imong tiil nga, bisag tiil lang nimo mabunog. Lami kay verse si Satanas mo. Say kita mo gamit ani no, nga kono. Ang mga anghel muluwas kanimo dili magpasagad sa imo. Pero ato ka ulo, Satanas din nagingon na to dai. Be careful na sa itong mga verse nga gina-declare no. But then makita nato diriya kung unsa pud ang fulfillment ni Jesus ayon sa Old Testament. It's because ani nga time no, naay isa ka time sa Old Testament sa mga Israelites dito sa sa Stone of Horeb, dito sa katong ang bato ba, tong bato gi-strike ni Moses para mag-flow ang tubig. It's because atong nga time hunahuna sa mga Israelita nga gipasagdaan na sila sa Ginoo. Some of them says, may pagnibalik na lang mi sa Ehipto. Bahala kulatahon mi dito, makakaon man sad mi. Mamatay man sad mi diri oy. May nga na ba? Sa may kanay. May pagwa ko ni sunod, may pagwa ko nag-live group, may pagwa ko nagkuan. Natay mga ingani nga moments, but then we forgot, nakalimot ta. No nga, God is in control of everything. Amen ba, church? No, nakalimutan nga God is in control of everything. But then Jesus, wala siya nagpatintal ana, wala niya gi-test ang iyang God. No, it's because after atong Israelites nga giuhaw sila and moto nakainom sila, napay ikaduha nga part ato in which wala na sila nag-obey gyud sa sugo sa Ginoo. Wala na sila nag-obey sa sugo sa Ginoo. Even si Moses, ang ingon ni Jesus nga istoryahi ang bato kay muagas ra tubig ana. Apan si Moses iyang gibunalan ang bato. Disobedience to God. Disobedience to what God has said. Wala pagsunod sa kung unsa ang sugo sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. So Jesus fulfilled kung unsa ang wala giobey sa mga Israelites. Jesus has fulfilled, gihimo ni Jesus nga gi-make happen ni Jesus kung sa tong mga butang nga wala nabuhat sa mga Israelita. And the third one is that ang temptation niya nga mubaw down siya dira kang Satanas. And we all know nga ingon si Jesus nga you shall have no other God than me. Wala na mo'y laing Ginoo dapat kundi ako lang. But then pagkahuman og adto ni Moses dito sa Mount Sinai, pagkuha niya sa law, pagkuha niya sa Ten Commandments, pagbalik niya, wala na nagsayaw-sayaw ng mga Israelites. Nagsayaw-sayaw na atubangan sa bull, atubangan sa isa ka ilang gihimo nga Ginoo. Kabalo mo nga gibuhat sa Israelites ang katong gold nga calf. Ilang gitigom ang tanan gold nga naa sila, bright kay sila. No, ilang gitigom ang tanan gold nga naa sila ha, para maisa ra daw ang ilahang pagsimba,
maisa ra ilahang paghatag, maisa ra tanan ang ilahang gusto. Not in a sense nga nag-turn sila into idolatry, but then kato nga ilahang giluhod-luhudan, wala to nila gisimba. Apan mauto lang gi-offer sa Ginoo. Nagtinapulan. Giisa na nila ilang wala. Anang asa nang to si Moses? 40 days and 40 nights si Moses dito sa bukid. Nagkuha sa Ten Commandments. Pag naog niya, ay wala, samtang nasa sa bukid, anang mga Israelita nga, wa nata kabalo aron kung naunsa si Moses sa bukid. Ang ana ilang istorya, conversation nila ba? Wa ta kabalo og naunsa siya dito. Og wa pod may kabalo kung saon na mo pagsimba sa Ginoo. Ana si Aaron, ambitan ng golds ninyo. Ambitan ang golds kay ato na siyang himuon og sacrifice as a calf. So dili ito siya ang pag-turn into idolatry sa mga Israelites. Nagtinapulan lang sila simba atong nga time. Nagtinapulan sila offer. Kay isa-isa na sila. Si Aaron pod mismo nagtinapulan. Kay bawal man, dati man God, bawal masulod ang mga membro sa temple. Ana ba, nagingani na lang ang pag-istorya. Ang pastor lang gid ang pwede masulod. Nya karon kay si Aaron pastor man, nya pila ka libo ang mga Israelites. Pila pod ka libo ang iyang kuaghalad diri sulod siya sa kuan. Kuan po siya gahalad. Pila ka libo, pila ka balik-balik ang iyang buhaton. Utong ana si Aaron brad kay si Aaron na siya nga. Ambitanan, isama na to ni gatag. So, bisan pag-ingato, ang gibuhat ni Aaron, grabe siya ka wise ba? Wise kay siya no, kikiisa ng offering ba? Kanang offering as a group na lang. Murag, kuliktahan na ilaha dito, kuliktahan kay isama na naghatag. Batan ang ingon sa Ginoo, each one of you will bring his sacrifice. Each one of you will bring his offering. Matag-usa sa inyo, may muhatag. Ayaw gipadala yung offering. Ayaw gipadala yung sacrifice. Ikaw hatag ana. Third disobedience. They turn into idolatry. And some of them, pag humana to, nag-turn into idolatry na gyud. Wa na nagsimba sa Ginoo. Naputoy anak sa isa ka pari dito, isa ka seer dito, nga ang mga offering sa mga tao iyang ginakaltasan. Ang offering ng baka iyang ginakaltasan, iyang ginalatan, iyang ginakaon. Tingnan mo na. It may sound funny for us sometimes. Limon mo na, lamig kang baka, ikaw na lamb. Ihatag sa imong lamb, kuhaan mo ang paa. Kuhaan ang paa sa lamb, imong sugbahon. Di ba lamig kaya na siya? Ang mga harina nga first class, gipangkuhaan nila, kaya iyang giluto. Di ba? Bright niya sila, but then, mula ito, disobedience. Ang kinalabasan, patay sa Ginoo. So those who are disobedient, no, not in that sense. No, it's because nanato sa grace period karon nga time. Amen ba? No, so makasala ta karon, dili na ta kilatan diretso sa Ginoo. It's because mo na siya ang gingon sa Matthew again. This is the upside down kingdom. If you all understand that upside down kingdom, no, walay dato, walay pobre, walay bisag kinsa, pantay-pantay tang tanan. And all we do is to upside down, no, bali, mo repenta sa itong mga sala. So this is now the kingdom of God, the kingdom in which His people, ang kaharian in which ang mga katawuhan sa Dios maghinulsol silang mga sala ug mo-obey sa kung unsa man ang gisugo sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. So Jesus is not moto siya, no? Jesus is under the law. No? Si Jesus born under the law. It was said in Galatians 4:4. No? He bore the curse of the law. No? Katong mga curse nga dapat sa atuwa. Si Jesus tanan ang nagbore ato. Si Jesus tanan ang nagdala ato. Ang nagpasan ato. And lastly, Jesus obeyed perfectly the law. That's why, inyo diri sa verse 19, therefore, whoever relaxes on the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. So, whoever breaks the least of the commandment, we all know nga, kitang tanan yun naka-break, bisan pag pinakagamay sa commandments, thou shall not steal. Nagisimana, nakatupit ko.
stole. Nakakawat ko. Dapat patyon ako. Di ba? But then, it pertains not to those who sin, but those who intentionally neglect the law and considers their deed as fine. No? Dili ni siya para sa katong mga nakasala, but then katong mga okay na. Okay na. Iso na. Okay na. Kadyot raman. Okay na. I-consider lang na karon. Hanap tayo mga inga nga kuan. Sige na, karon ra bitaw. So, whoever relaxes on the least of these commandments, no, shall be called least in the kingdom of God. Wala siya nag-ingon, will not enter the kingdom of God. It's because the requirement, muna siya ang requirement mo God sa kingdom of God is that faith, repentance, and life nga naay kinabuhi ni Kristo sa imong naay Kristo sa imong kinabuhi. Dili ang pag-obey sa 10 commandments. That's why gingon diri ni Jesus, no, that's why mo kaingon dito no nga dili lagi by works ang kaluwasan sa tao. No, therefore whoever relaxes on the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But then that doesn't mean na dili ka malangit. But then you will be called least in the kingdom of heaven. Lahi ra gitong joy sa mga nag-obey gid oy. Di ba? Lahi ra gitong joy sa mga nag-disciple jud. Lahi gitong joy sa mga naadyoy na win souls and make disciples kaysa sa tong joy sa mga naluwas niya. Uy gibuhat. Luwas mga pero langit ka pero lahi ra gid ang kalipay. Lahi ra gid ang kalipay sa mga tao nga nag-obey. Lahi ra gid ang kalipay sa mga tao nga nag-pursue gyud dara sa kabubuton sa Ginoo silang kinabuhi. And kinsa man ta siya? I believe nato sa Life Church. Amen? Amen. So, ayog sugot ani nga mahimo kang least in the kingdom of heaven. No? Amen ba? Di po ko sugot oy. And the worst ani, di ba? Ang okay man siya nga makasala ta will be called least in the kingdom of heaven. Ang worst pagid ani is that mangangin ta sa uban, no? And those sa to commandments and teaches others to do the same. Nagbuhat nagikag di maayo, nangingganyo po jud ka sa imong igsuon na. Isa na lang. Di ba? Nandamay pagkauglaing tao. So, duha na mo called least in the kingdom of heaven. So, be it today, church, na dili kita tong least in the kingdom of heaven. Amen? Kita tong mga tao nga nag-obey gyud, no? And sa masumunod pa, no, shall be called this in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Amen. Who wants this church? Amen. I believe nga dili lang ako ang gusto ani. I believe kitang tanan ang desire ani to become called great in the kingdom of heaven because we obey ato ang gisunod ang kung unsa man ang gisunod ni Kristo. Atong gibuhat ang atong gi-imitate si Jesus sa kung unsa man ang iyang gibuhat diri sa kalibutan. Amen ba? No, but whoever does and teaches, siya tong mga tao nga wala nag-disregard even to those smallest things. I remember ko last week nag-live group mi sa Burlat and si Jello, no, sorry J. No. nadala niya ang kutsara sa Burlat, nadala niya ang kutsara nanay sa ubos, di ba? Kung nakato sa Burlat sa kaon gito siya bungtod. Nanay sa ubos, nanakay na yung motor. Pagtanaw niya, naay kutsara. Wala yan yung ginaob. Ano nga? Ay, nagibalik G. Ibalik na ito na sunod. So, least in the kingdom of heaven. No. Kaya mo ba nito? No. Ano siya nga? Dili dyan. Ninaog siya. Ihad yung isa ka balik dito. Those who consider even to the smallest things. Amen. Even nga ito nga gesture. Pagpangawat mo to. Kabalo mo ta nga dito ato no, it shall be kung dito siya sa pagpangawat. Pero ano ba? Tama po. No, be a model niya. Ang word na ito, be a model. So, wala lang. No? So,
Whoever does them, whoever does the commandments, so dili lang ka sa kutsara, but then whoever does the commandments of Jesus, whoever does the will of Jesus, kung kinsa man ang nagtuman sa kabubuton sa Dios, kung kinsa man tong nagtuman sa sugo sa Dios, shall be called great in the kingdom of heaven. Amen. And mo na ito ang desire, gid ba, no? Mo na itong desire, mo na ito ang ginakuan nga, we obey Christ. Para pag nanata sa langit, we shall be called, we shall be welcome as welcome, my great and my good and faithful servant. No? Dili, welcome. Dili lang anak. No? Pagpunta sa langit, welcome to heaven. But then, welcome, my good and faithful servant. Di ba tayo masugot nga, welcome, my good servant. No? Di ba tayo may nga, welcome, my faithful servant. Dapat, good and faithful servant, because we obeyed and we teaches others to do the same. Amen? No, nagsunod ta o gato ang gitudlo pod sa mga kaigsuuna nato to do the same. No, sama gani sa John chapter 15 or 16, no, sa paghugas ni Jesus sa mga tiil, John 14, sa mga tiil siyang disipulo, ingon siya, buhata ni kung unsa akong gibuhat sa inyo ha. Buhata pud sa uban kung unsa akong gibuhat sa inyo ha. So this is the call for us today, church. Kung unsa ang pag-obey ni Jesus dara sa amahan, mo po dapat ang atuang pag-obey. Kung unsa ang pagtuman ni Jesus, kung unsa ang pag-fulfill ni Jesus, no, I believe nga gi-fulfill na ni Jesus ang tanan. All we have to do is to follow Him. All we have to do is to do what God has done. Buhaton kung unsa man ang gibuhat ni Jesus. Ipadayon kung unsa ang gisugdan o gihuman ni Jesus. Amen. 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 So it is not about offering an ox, but working out what was being worked in by Jesus for us. So we are almost done. No, it is not about offering an ox. Dili ni siya about sa imong ginabuhat, dili ni siya about sa imong pagsimba sa matag adlaw, dili ni siya about sa imong pagbuhat sa mga buluhaton. It's all about your heart. It's all about working out. Makita si Jesus sa atuang kinabuhi, kung unsa ang gi-work in, kung unsa ang gugma nga na-receive nato gikan sa iyang pulong, sa itong mga devotional, sa itong mga nadungog, kung unsa ang mga naa sa itong kasing-kasing. Let that all mapagawas nato. Let all those work in. Tanan nga itong natrabaho ni Jesus sa itong kasing-kasing, work out, mapagawas nato sa atong igsuon, sa atong pamilya, o sa mga tao nga wala pa nakaila sa atong Ginoo. Amen? Amen. So as for conclusion, no, Jesus modeled the events and the responses of a human can do in his journey. Gimodel ni Jesus, no, kay 100% human man si Jesus rin. Paano? Gimodel ni Jesus kung unsa man ang dapat buhaton sa isa ka tao, sa isa ka tinun-an, sa isa ka magtutuo dara sa iyang journey. Kung saan gibuhat ni Jesus, mabuto ato ang buhaton. No, for He is the greatest model of obedience. Amen ba? Do you believe it, church? Amen. Jesus is the greatest model of obedience. He did not just fulfill the law, but exceeded and pushes it to extreme. Again, wala lang niya gi-fulfill ang law. Wala lang niya gihuman ang tanan. Apan, iyahang gihatagan o kabukaton. And iyahang gi-simplify para sa atua. It's because kabalo siya nga ma-feel ta. No? Jesus modeled the event and the responses that human can do in his journey, for He is the greatest example of obedience. No? We may say nga, makaingon mo ta nga, ay, si leader mo na siya, naging model siya sa kuha. Ay, naging model si mama sa akong ginabuhi, naging model si papa sa akong ginabuhi. Uy, naging model to akong classmate ba? Nga siya ang naging model para maging ingani ko. But then, be it today, nga kana sila, ang model anak nila is si Jesus. So, be it po sa imong kinabuhi, ang imong model, dili tao. Upon above all else, before ta maging model sa mga tao,
let it be nga si Jesus ang modelo sa atong ginabuhi. Because He is the greatest model. He is the greatest example. Siyang labing dako, pinaka-greatest example sa obedience, sa pagsunod dala sa kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. So let this be sa challenge nato for today. No, in Philippians chapter 2 verse 12 to 13. No, in Philippians chapter 2 verse 12 to 13. It was said here, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to the works for His good pleasure. It's all about working out again what has been worked in. Ito yung isa sa akong brothers, ingon sa akong brother, kung dili mo i-work out ang na-work in sa imuha, kung imuha siyang i-delay, if you remember this sermon, if imuha siyang i-delay, ma-decay siya. Kung imuha siyang dugay-dugay yun, malata siya. Mapanos ba? Bantay mo na kay gusto, dili mo mabuhat, maabot sa panahon na mapanos na lang siya. That's why today, naman siguro tayo kahadlok sa pag-obey, naman siguro tayo kahadlok sa pag-obey sa go and make disciple, naman siguro tayo kahadlok sa pag-obey sa be holy for I am holy, naman siguro tayo kahadlok sa pag-obey sa pag-put others more highly than yourself, hunahunahon yung mga uban na mas labaw pa sa mong kaugalingon, naman siguro tayo fear ana sa pag-obey ana. But then be it today, work it out, have courage, because it was said in John nga, ayaw kahadlok because I have overcome the world. You can overcome it. Ma-overcome ni mo siya because God has already overcame it. Nahumana ni tanan ni Jesus. Amen. In the absence, no, diriya gisulat na siya ni Apostle Paul sa mga Philippians, but then ato ni siya masabon, ng butbuta. No, dati lang. No, in the absence of Apostle Paul diriya sa Philippians, but then sa ato ang kinabuhi karon, in the absence of Christ sa atong kinabuhi, dili ta mabalaka, not to worry, for there will always be the presence of the Holy Spirit. Wala naman siguro si Jesus diri sa kalibutan karon para mo fulfill sa tanan nga mo padayon sa pagsangyaw, upon there is presence of the Holy Spirit, and they are equal. Usahay mo God, makuan-kuan na to, mahunahunaan na to ang Holy Spirit ba, mas gamay siya kaysa kang Jesus niya, mas dako ang Father kaysa kang Jesus, pareha lang na sila. Iwit lang ang Holy Spirit, kay iwit man siya ligawa sa Bible, iwit man siya nga na-introduce sa Bible. Una na-introduce ang Father, that's why mga nga, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, nauna mo ng Father reveal sa Bible. So, una mo dyan natong Father, the name of the Father. And ang ikaduha, in the name of the Son, which is Jesus Christ. Ikatulong, Holy Spirit. Not in a sense nga mas hinay power ang Holy Spirit, kaya di nato siya makita. But then, they have the same power. Amen ba? No? In the absence of Christ, let us not to worry, for there will always be the presence of the Holy Spirit convicting us to obey what the Lord Christ Jesus has done. Naay conviction sa Holy Spirit kung unsa ang mga butang nga dapat nato i-obey. So be it pud kita, dili pud tayo magdungol-dungol, di ta magbungol-bungol, no? No, dili ta magbungol-bungol, di ta magunya-unya. Ana, bits, di magunya-unya, bits. No? So, God who works in us, for He is working in us. No, it was said in this verse, for it is God who works in you. It is God the Holy Spirit who works in us. Amen. For Him and for His glory. Wala siya nag-work out, wala ta ginagamit para mulawas og kalag. Glory be to me. Ako yung gigamit nga nung naluwas na siya ba? Ako dyan ang hinungdan nga nung naluwas na siya. Dili!
gigamit ra ka para maluwas na siya, but then all the glory and the honor is that naa sa tuong buhi nga Dios. Amen ba? And we have learned last Sunday that a disciple is someone who obeys and follows God no matter what. Amen? But then for only those who truly experience Christ, katong mga naka-experience lang yun sa Ginoo, His love, sa ihang gugma o sa ihang power, can be His disciple. Katong mga tao lang nga naka-experience sa Ginoo ang pwede mahimong disciple. Dili itong mga tao nga wala nakaila Ginoo. Dili itong mga tao nga nakaila lang sa Ginoo pero wala nag-follow sa Ginoo. Ang tinuod nga disciple, those people who experience the love of Christ, the power of Christ, and the grace of Christ dira sila ang kinabuhi. That's why, therefore, if only the disciples can obey Christ no matter what, disciples lang man ang maka-obey kang Jesus no matter what. Diba? Na yung mga nag-follow siya sa Bible, apan wala sila nilahutay. Only those, the disciples, ang nilahutay. Amen? Makita nimo even to sa mga nagpadayon pa, sila Apostle Paul, sila Timothy, sila Titus, sila Philemon, sila Peter, o daghan pa, sila ang mga disciples. Sila lang ang nilahutay. O wala nilain pa. Therefore, if ang disciples lang ang mulahutay, o ang disciples lang ang maka-obey dara kay Christ, let's prove to be one of those disciples. Let's prove na isa ta sa mga disipulo nga mulahutay, isa ta sa mga disipulo nga mag-obey, isa ta sa mga disipulo nga dili mubiya, isa ta sa mga disipulo nga mukupot sa promise sa Ginoo, isa ta sa mga disipulo nga mag-obey sa kung unsa man ang gisugo ni Jesus sa atwa, no matter what. Even if it costs our life, even if it costs persecution. Dati gipang pugutan sila ulo, gipang sugba sila, gipang human torch sila, gimo sila suga. Literal nga salt, literal nga light of the world. Kaya gipang hiktan sila, gipang dauban sila. Literal nga light of the world. But then, bisan pa mag-ingana ang naghulat sa atua, bisan pa mag-death ang naghulat sa atua, be it, let's prove to be one disciple. Prove to yourself nga isa ka sa mga disipulo sa Ginoo. Dili ka mubiya, dili ka muhawa. Mupadayon ka, bisan unsa man ang mahitabo. Amen ba? It's because Christ overcome it. Gihuman tanan ni Jesus para ipakita niya sa atua nga kaya pud nato humanon kay siya mismo iyang gihuman ang tanan.